May lugar pala sa Baler, Aurora na di gaanong napapansin ng karamihan. Pwede pala mag-camping dito. Habang tanaw-tanaw mo ang mga rock formations, naani mo'y obrang sining ng kalikasan. Nakamamangha. Pero bago natin marating ito, iba't ibang aberya ang nangyari na siyang lalong nagpa-excite sa adventure travel natin na to. Saan nga ba matatagpuan itong beach camp? Anong mga makikita o dapat i-expect dito? Lahat ng katanungan mo may sagot sa video na to. Kaya tumuto ka na sa panibago nating camping at may bonus pang mga side trips sa mga kilalang tourist spots ng bayan ng Baler. Isa na namang nakalilibang at kapupulutan ng mga halagang impormasyon ang episode na to. Kaya ang tanong ko sa'yo, nalibot mo na ba ang Baler? Tara, simulan na natin ng kwento. Welcome to Baler! Pre, nakita mo? Hindi eh. Madilim eh. Ano nga ba ang nakita namin sa kalagitnaan ng gabi sa dambuhalang bato na ito sa tapat ng Pampang? Abangan mamaya ang kasagutan. Ang unang stop natin ay sa signage ng Maria Aurora. Dito tayo nagpahinga ng ilang minuto at nagtanaw-tanaw muna ng magagandang tanawin ng tulay dito. Matapos ang kaunting pahinga ay tumuloy na tayo sa ating biyahe. Woo! Ganda! Nandito tayo ngayon guys sa tulay ng Maria Aurora. So mga isang oras pa, darating na tayo sa may town proper ng Baler kung saan malapit dun yung ating kakampingan. So medyo mahaba-habang biyahe pa to. Tingnan natin kung saan tayo pwedeng dumaan kasi baka pumunta pa kami ng market dahil wala kaming pagkain. Di pa man kami nakakalayo ay may aberya na agad na nangyari. Saan si Russell? Wala. Balikan natin guys. Pre, ano nangyari? Kaya pala hinahanap kita, wala ka. Ha? Tatawagan sa mahina yung signal. Mahina nga signal eh. Ano nangyari? Na-plug. Ay, oo. Lambot oh. Gumewang ka? Oo, gumewang ako eh. Mabigat pa naman yung karga ko. Ay, oo. Delikado yan. Kati ko may tusok. Hala, Matigas ba? matigas na. Pero baka sumingaw pa to. Malambot pa. Dahan-dahanin na lang natin para Konti pa. makarating tayo dun sa... Pag meron tayong nakitang vulcanizing agad dyan, paano na natin agad, patingin mo na agad. Oh. Kasi baka mamaya may butas eh, wala tayong tubig dito na pang eh. Malamang to meron, mabilis lumapa eh. Buti na lang din at ilang kilometro lang ang layo ay may nakita agad tayong mag-aayos ng motor niya. At least nabawasan ang inaalala namin. Maluwag naman ang mga daan dito sa Aurora. Maayos din ang kalsada at napakasarap magmotor sa ruta na ito. Hanggang dumating na nga tayo sa arko ng Baler kung saan tayo ay huminto uli para magpahinga. Pag turista kasi, di pwedeng walang picture sa welcome arch na ito. So ayun na guys, nandito na tayo ngayon sa arko ng Baler. Medyo mahaba-haba yung biyahe natin, ang dami nating stopover kanina tapos naflatan pa si Russell. Anyway, ilang minuto na lang nandun na tayo sa camp. Siguro mga around 20 minutes. Halika dito. Ito si Russell guys. Magpapalipad kasi siya ng drone dito. And Alam nyo kung bakit pahinto-hinto kami? Sobrang lamig. Ihi ng ihi. sobrang lamig guys yung biyahe. San Luis, Maria Aurora. Grabe lamig. Grabe lamig. Oo. Thank you. Pahinga lang muna kami dito at palipad lang muna ng drone si Russell. Matapos ang kaunting pahinga ay dumiretso na tayo. Ang lokasyon kung saan tayo papunta ay sa Sitio Digisit. Pero bago pa man tayo makarating doon,
Pangalawang aberya na naman ang bumungad sa amin. Sa pagkakataon na to, ako naman ang nadali. Napulot mo yung ano? Puti ko. Paano bumitaw yan? Sumayad ka ba? Hindi ko alam eh. Bumitaw, buti nakuha mo yung spring. Ayan guys, oh. Sumasabit na siya, oh. Kaya pala, ayan, oh. At na ano yung spring? Buti nakita mo. Eh di kawit natin dito. Tali natin dito. Ito kaya mas maiksi. Para hatak. Aberya pa. Malapit na nga kami. Ayan, batak na. Dati ano? Huwag na sanang bumigay ito. Asa sprinter mo? Malapit naman na tayo eh. 7 kilometro na lang. Ay, nako. Tuloy tayo sa biyahe. Sa daan papunta sa beach camp na pupuntahan natin ay may malapit na talipapa kung saan maaari kayong mamili ng mga sariwang isda at gulay. Kahit wala kayong dalang pinamili, ay kumpleto naman dito at parehas lang din ng presyo. Ay, oh, hindi mo na iiyaw. Gata na lang. Sili, kailangan mo. Sili na, ito green. Tapos, sarap. Marami palang mga talipapa dito na pwedeng bilan mo. Malapit sa... Malapit po yan sa inyo. Lapit sa dagat. Ang ganda, lalaki ng isda, oh. Siguro nahuli yan sa dagat. Pabibigyan na uli. Galing. Thank you po. Tara, balik tayo sa camp. Ang daanan papunta dito sa Sitio Digisit ng Barangay Zambali ay simentado naman. Wala tayong dadaan ng rough road kaya kahit nakasedan ka o lowered na sasakyan ay carry lang. Accessible sa lahat ng uri ng sasakyan. Ang hahanapin nyo lang sa Google Map ay Digisit Beach o Digisit Rock Formation. Madali lang naman ito puntahan hanggang dumating tayo kung saan tayo magka-camping. Dito lang yan sa Amco Digisit. Pwede mag-camping dito, promise. At napakamura lang. Magkano? Mamaya sasabihin ko. Guys, nandito na kami sa kakampingan natin na beach resort. At punta lang tayo sa kanilang tindahan. Hindi tayo ng mga tinitinda nilang decor. Hello po. Maganda po kayo sa hapon. Yung ano po, yung hindi masyadong nakakalasing po sana. Ay, patay tayo dyan. Guys, Ay, paborito mo yan, no? dito pwede sa Pero mga hindi ka bata. uwi bukas. Kaya nga, magagout ako. Magkano po yung Alfonso? 375. Mahal naman. Magkano? 250 lang yan. Charot lang. Buburaot lang tayo dito guys kasi baka maka-discount tayo kaya. Alfonso, kaya ba natin isa? Kaya niyo po yan. Hindi mo na pangasabi ka lang eh. Tatlo naman tayo dun eh. Hindi naman gano'ng uminom sa Ekenet, ginawa lang tayo dun sa isa, di ba? Tsaka puyat ako ngayon eh. Bagay, kasi pag nabitin tayo, pwede naman dalhin yan doon sa susunod na kakampingan natin pag ginaubos, di ba? Oo. Dalawa na lang po siguro. Ang lakas. Alfonso. Dalawa. Ayoko naman ng GSM Blue, pang babae. May gin po ba kayo? Yung gin talaga? 4, yan. Eh, 4 na lang. Dalawang 2x2. Magkano po yan? Ay, hindi po. Dalawan. Ha? Ay, hindi ko kayo dalawa po tama. Dalawan. Tahab na yan. May yellow po kayo? Ice cream. Ice cube. Pag Tahab na yan. naubos. Basta Ha? malamig ang tubig. Malamig eh. Kailangan gumuguhit. Gin? Dalawa. Sige, gin. Sa kasawiang palad, yung pinamalengke natin kanina na isda. Naka na ng mga stray animals dito. Pero ayos lang yun. Malas-malasan guys, naiwan dito eh. Ayan o, namiesta na yung pusa. Yung aming binili kanina, dun sa talipapa, pinagpiestahan na. Ngayon wala kaming ulam. Wala kaming choice kundi lalabas na naman tayo. So guys, tayo ay lumabas ulit kasama si Russell. Bili ulit tayo ng ulam. Nakakalimutan niya eh. Nakakaligtaan eh, kinain tuloy ng mga ano. Pero hindi pa rin sayang yun. Kasi may nakinabang naman at may kumain. Inabot na tayo ng gabi guys, hindi tayo nakapag-video masyado kanina. Gawa ng terrible ang lakas ng hangin dito ngayon. Kung alam nyo yung Tribunada sa Zambales, ganun yung nangyayari dito ngayon.
Ganun na ganun ba yung lakas? Ang lakas niyan. Hindi nga tayo makaano dun eh. Di ba? Kasi yung may mga nakapitch ng tent dun, grabe nililipad na yung tent nila. Talagang inano lang nila ng kapit. Ngayon, ang technique na ginawa namin, habang hindi kalmado tong hangin, nag-cover kami dito sa mga kubo. Ito oh, para kahit papano, merong tawag dito, Okay. may humaharang dun sa hangin kahit papano. May bubong na humaharang sa hangin kasi yung hangin na nanggagaling dun sa dagat napakalakas talaga. Ano bro, pinahirapan ba tayo? Papakayam, lakas ng hangin. Ang lakas ng hangin talaga. Papakita ko sa inyo. Ayan oh, grabe oh. So ang ginawa ko guys ay naglatag tayo ng tent tapos nilagyan na lang natin ng mga guideline. Tulad yan, nilagyan ko din ng guideline. Hindi lang kita kasi dilaw eh. Ayan, kasi nga syempre, expect the unexpected. Baka tumira ang tribunada dito, madali tayo. Para at least, handa lang. Alam mo yung timing? Oh, Sobrang lamig. oo nga eh. Lamig pa sa Baguio. Tatanggilan natin mula sa... Ang lamig talaga. Oo, sobrang lamig dito. Hanggang dito. Tapos, sobrang lakas ng hangin. Sobrang lakas ng hangin. Naplatan. Natanggalan ng springing center stand mo. Oo nga eh. Ang dami nangyari no? Nakainan pa tayo ng isda. Kaya nga eh. Nakainom. Ang daming nangyari ngayong araw na to. Di ba? Grabe. Hindi ko nga naman layan. Paubos na yung pera ko eh. Ako din. Grabe. Sa mahal ng gas. Pero ganda naman ang view eh. Oo. Makikita nyo yung bukas. Bukas. Sa ngayon, di pa natin mapakita eh. Talagang nahassle kami dahil bumili pa kami ng ulam eh. Habang binibira tayo ng malakas na hangin dito dahil na rin sa biglang pabalik ng amihan, nagsimula na magsaing ang kaibigan natin. Siya na ang nagpresenta eh, pang content daw. Ang gusto sana naming pwestuhan, doon, sa bandaron. Diyan. Kaso, sapong-sapo mo yung hangin. Ayan o, tignan nyo. Oh. Hindi ko ikakancel ang wind noise para marinig niyo kung gaano kalakas yung hangin dito. Ayan. Sapong-sapo ang hangin pag dito kami at hindi kami makakapagluto. Kaya wala kaming no choice kundi ang magtago sa likod ng mga cottages. Pero ang ganda kasi nitong lugar na to. Maganda talaga siya guys. Bukas ko na maipapakita dahil talagang hindi kami nakapag-video kanina. Ulam for tonight, syempre, seafood tayo. Ginataang paksiw na tulingan. Cooking show by Russell. Pabida eh, gusto magluto. Charot. Since dalawa naman kami, ayos lang na magluto, walang masasayang na pagkain. Guys, kain tayo guys. Bilyagan na natin yung luto ni Russell. Wala tayong bagong eh. Okay na yan. Mamatay ako sa ginaw dito. Dinaig pa yung bingket. Dinaig pa yung lamig sa... Dinaig pa nito yung lamig doon sa... nung nag-tapong nitong bilaw ako eh. Ang lakas ng hangin kasi. Pero kung walang hangin, hindi mo masyadong ramdam yung lamig na yan eh. So, binyagan natin ngayon kung... masarap ba ang luto ni Chef? Kaya natin tinig. Totoo guys ha. Unang kagat. The perfect bite. Hindi mo right. Pre, napakaganap niya ito. So ba? Luloko mo lang ako eh. Parang may tagaluto ka eh. Sarap. Hindi ako ngayon lutong ulam. Guys, ako yung may gustong magluto ah. Baka sabihin nila. Baka sabihin nyo, may tagaluto si Kuya Jergs. Ako talaga nagkulit na magluto kami. Pero kung ako nagluto, baka sabihin nyo, tsamba. Namimiss ko yung luto niya, sisig. Baka sabihin nyo, tsamba. Akala kasi nila, hindi ako marunong magluto. Nagluluto ako sa bahay mo. Ano tayo guys? Paalala, paghiwa-hiwalayin ang mga basura at ilagay sa tamang lalagyan. Panatilihing malinis ang paligid.
Babala, ang hindi susunod ay papatawad ng 300 pesos na multa. Ang kalat naman ng mga gumamit dito sa lababo. Hugasan lang natin itong ating pinagkainan para malaman nyo din na meron palang hugasan dito sa pinagcampingan namin. So sakaling mag-camping kayo dito, isa ito sa mga convenience ba? Diba? Pag meron kayong mga utensils, hugasan nyo na. Nga lang, ako kasi wala akong sabon. Tubig-tubig lang. Pwede namang hugasan sa bahay yan. Kasi bukas, hindi na kami magbe-breakfast dito. Meron tayong pupuntahan. Yan yung abangan nyo guys ha. Abangan nyo yan bukas. Bilang nandito na tayo sa Baler, sulitin na natin to. Alam nyo na kung ano ibig sabihin. Pag sinabi kong sulitin natin to, side trip tayo. Hugas muna tayo. Pre, nakita mo? Hindi eh. Madilim eh. Tignan nyo to guys, oh. Actually, rock formation sa gabi. Naghahanap yata ng talangka to si ano eh. Si Ras. Lakas ng ano, no? Ang lakas lumampas. Baka manuno ka pa dyan. Ganda nung ano, ganda nung rock formation. Check muna natin yung CR dito. Ayan. Sabi ni ano kasi sa akin, maganda daw yung CR dito eh. Ni Russell. Ayun, may shower sila dito. Ayan oh. Guys oh. Kita nyo? Gusto nyo lang to. Tutulo na yung gripo. Sa shower room din. Yung kanilang comfort room ay dito. Tapos dito, dalawa. So dito tayo. Wala nga lang bidet, pero may tabo. Sa kabila may bidet ba? Wala, tabo din, unlimited. So dito tayo guys. Samahan nyo ako saglit. Ito yung panahon na nasa gitna na tayo ng tag-init. Pero biglang bumalik uli ang taglamig dahil sa pag-ihip ng hanging amihan. Wala kaming choice at di rin kami handa. Kailangan pa rin i-enjoy ang gabi kahit napakalakas ng hangin. I can show you the world, shining, splendid, splendid. Pero pwede ka na ano dyan, sumakay ka na. Sumakay ka na. And you were magic in your eyes, a whole new world. Isipin natin yung labas. Tingnan natin. Ito na, makikita na rin yung ano itsura na itong labas na to. Kasi kahapon eh. Mahangin pa rin guys. Morning bro! Ganda oh. Butik ang lamig pa rin. Lamig. Nalas ng hangin. Mahangin pa rin. Hindi nagising ka na. Kaya eh. Yun o, nagbabari na kami. Bang bang. Lakas pa rin ng hangin. Sinipon ako, tsaka ubo. Lalabang ka drone ko dito. Laban mo na. Morning good, labas na tayo. Lights go out, it's you looking back at me. Try your best to hold on to the rope. We all have a reason to let go, and it's easier to do, but it's better if we don't. When the lights go out, everything
morning at napakalamig pa rin dito sa lugar na to. Grabe. Pero kita nyo, ang ganda oh. Ganda ng dagat sa harap natin. Babato lang siya. May mga coral rocks lang. Kagaya niya, no? Actually, resort talaga to. Pero pwede kang mag-camping dito kasi tulad yan, may mga naka-pitch ng tent. May mga nagka-camping din talaga dito. Tapos marami lang cottages para sa mga gusto na mag-picnic. Ayan. Ganda, meron pa silang swimming pool dito. Ayan, no? Swimming pool nila. Na pwede para sa mga kids. Kasi nasa alam ko nasa mga 5 feet. Tapos sa bandang dulo, mababaw lang ata. Ganda dito. Pwede ka naman maligo dito sa dagat. Pero be cautious lang kasi mabato talaga siya. So, pag natapakan mo yung mga bato na yan, masakit sa paa. Tapos may mga family din. Nadaming cottages para sa mga gusto mag-day tour, mag-picnic. Inaalaw naman nila dito. Tapos kung gusto mo naman mag-overnight, based on our experience, Friday night kagabi, hindi naman maingay. Kaya okay lang. Wala naman nagbi-video at wala rin naman nagpapatugtog. And meron din silang house rules dito na kailangan ipatupad. Dapat hanggang 10 o'clock lang kung magpapatugtog ka and mahina lang para naman hindi nakakagambala sa ibang mga campers and mga pumupunta dito. Meron naman sila nakakalat dito na mga trash bin. Para dito nyo ilalagay mga kalat din. Dito kami nag-park. Nandun yung mga tents namin. Yung kanilang parking area dito sa likod. Malawak. Tama nga naman na dito ang parking. Para sa harap, doon kayo magpi-pitch ng tent. And place for bonding with family. Ayan. Ang maganda lang dito, malakas ang signal ng Smart. Malakas ang signal na Smart, tapos yung sa Globe naman medyo mahina. Ayan, sa Smart malakas, no problem. Ito yata sa taas yung kanilang mga transient house. Tapos meron ding lababo dito kagaya din sa kabila. May lababo din. Tapos yung CR kagabi na pinuntahan natin, meron din silang CR dito. Ayan, no. Tapos meron sila dito, parang ito yata yung function hall nila. Ayan. Ganda na itong lugar nila. Tapos may mga tinda din sila dito. Sizzling Meals. Good morning po, ate. Ayan, no. Amco Digisit. Ito yung pangalan nito, yung resort na to. Ayan guys, so ito pala pangalan niya. Hindi ko kasi nakita kahapon. Ayun. Amco Digisit. Ano yung Digisit eh? Pangalan ng bayan niya? Barangay? Barangay. Barangay sa Bali. Sitio Digisit. Barangay sa Bali. Baler. Ayun. So ang pangalan pala nitong guys na lugar nila is Sitio Digisit, Barangay sa Bali, Baler, Aurora. So dito nyo matatagpuan yung Amco Digisit, yung kanilang beach resort na campsite din. Thank you ate Thank you. Ito yung function hall nila. Siguro pag kami mga gusto magpa-event like birthdays, pwede dito ganapin. Uy, may mapa dito guys may mga room din. May dorm sila. May mga room C, D, E, F, G. Daming room. May grilling area, parking, comfort room. Madami pa. Mga kubo, cottages, picnic hut. Meron pa doon. Puntahan natin yung dulong part na yun. Punta ko lang sa inyo itong restaurant. Welcome, Amco Digisit entrance front desk. Tapos ito yung kanilang Amco Digisit Lodge, Restaurant and Store. Pwede kayong magkape-kape dito. Tapos bumili ng mga souvenir items.
At ang maganda niyan, secured naman yung area kasi may nagro-ronda dito na security pagkagabi. Kaya safe naman ang family kung dito magka-camp. So, itong pagrenta nito mga kanilang kubo or hut, sabi ni ma'am sa akin is 1,000 pesos yung mga ganitong klase. Pero yung katulad doon sa atin is parang 1,000 pagkagabi and 700 naman kapag ka umaga kung i-rent nyo. Pero itong ganito medyo magaganda, 1,000 pesos. Ayan, may mga campers din dito na iba, oh. Mga nagka-camp. Mga nakasama natin kahapon dito sila nag-pitch ng tent sa side na to. Tayo kasi dun sa dulo para hindi tayo kawawa naman na sasapo ng hangin dito dahil ang lakas kahapon ng hangin. Grabe. Medyo kumalma lang ngayon umaga, pero malakas pa rin malakas pa rin. Ayun, may mga nagpi-picnic dun, oh. Ito yung area ng mga kubo nila dito, oh. Mga kubo. Ayan, oh. Tapos meron din dito na mga picnic hut. Ito. May bakod So, siguro hindi pwedeng lumabas dito para mag-swimming. Gusto niyo mag-swimming dun sa area na 'yon, dun sa part na 'yon. Ayan, oh. Tignan natin yung mga kubo nila. So guys, mukhang for rent din to, oh. Ang laki, oh. Para siyang bahay. Siguro kung malaki yung family nyo, pwede nyo upahan ito. Ang laki, oh. Ang laki, tapos may sarili siyang lababo dito. Ganda ng lugar na to. Kahit na sabihin natin na mabato, pero yung aesthetic niya, ang ganda. Yung landscape niya. Siguro nakatulong yung mga coral rocks, yung mga yung mga parang island na maliliit na bato para magkaroon siya ng aesthetical na na itsura. Ganda. Tapos tabing kalsada lang siya, kaya walang magiging problem dahil hindi kayo dadaan sa rough road or anything. Ganda. Chill lang muna tayo dito, guys, dahil mamaya ito yung abangan ninyo talaga. Maganda to mga pupuntahan natin. May mga ipapakita pa ako sa inyo. Hindi lang itong beach na to, hindi lang itong camp na pinuntahan natin. Marami pa tayong pupuntahan dito sa lugar na to. So sa ngayon, chill lang muna tayo and i-enjoy natin yung oras na nandito tayo dahil mamaya pakpakan na ulit. Ang lamig! Ang ganda dito, guys, ha. Ayan yung view natin. Mga rock formations dito sa Baler. Tapos meron silang pool dito. Ang ganda, ah. Oh, ang lamig ng tubig dito. Fresh galing sa bundok ang mga tubig dito. Oh, enjoy tayo ngayon dito bago uwi. Let's go! First time! Tumingin na ako. Akala ko ba ano yan? Pang off-road. Yung power ng atras mahina. Dahil nandito na tayo, hayaan niyong ipakita ko sa inyo ang mga pinagmamalaki ng Baler. Isa-isahin na natin at ang first stop, ang Baler Lighthouse. Maraming nagte-trekking mga umakyat sa taas, pero tayo hindi na tayo aakyat at siyempre mapagod tayo dyan may harang na dito, hindi na natin pwedeng pasukin to. Ang ganda, maganda yung pwede pa tong gawing pwede kang mag-camp dito siguro. Ang lighthouse Chinek lang natin pero ikot pa tayo dito sa Baler. Samahan nyo kami. Meron pa tayong pupuntahan ng mga tourist destination dito na tsak, ikatutuan ninyo.
Ganda ka eh. Kaso delegates to, parang prone sa landslide. Ayan oh. Ganda no? Oo, ganda. Lalo yun oh. Ang tatalim ng bato no? Formation doon, no? Oo. Matapos sa lighthouse ay dumiretso naman tayo sa kanilang municipal fish port o daungan ng mga nahuhuling isda sa kanilang dagat. Guys, kumain na kami dito sa may... Ano tawag dito, kuya? Fortis Point po. Fish port ng Baler. Baler Municipal Fish Port nakalagay. So, tignan nyo yung aerial view. Ito, ang ganda oh. Ang ganda niya. Tapos, nandyan yung mga bangka na mga nangingisda. Mga bangka na mga nangingisda. Tapos ito, meron din sila dito ang mga farm ng ano to, no? Lobster. Ng mga lobster tsaka mga bangus. Ayan. At kasama natin dito si JRG, syempre. And ano pangalan mo, kuya? Sir Efren. Mga naging kaibigan natin dito sa Baler. Kaya, sinubscribe na rin niya tayo at panonoodin daw niya tayo lagi. Ang trivia niyan, Ano? magaling siya magbilya. Ayun, Efren bata na yun. Ang ganda dito sa lugar niya, sir. Ang ganda. Para sa matulog. Ang susunod na stop naman natin ay malapit lang din dito, ang Ermita Hill. Guys, nandito tayo paakyat ng Ermita Hill. Ito yung stairway papunta dun sa taas. Masyal kami ng misis ko dito sa Baler. So inakyat namin dati ito Ermita Hill. And ang statwa, kung makikita ninyo, may statwa dito, may waves, di ba? Tapos may mga statue dito. Kasi itong Ermita Hill, ito yung lumigtas sa ilang mga lokal na nandito laban dun sa isang malaking alon. Kumbaga siguro parang tsunami na sumalanta dito sa lugar na to. So itong Ermita Hill, umakyat dyan yung mga locals para, kumbaga yung hill na yan yung nag-save sa kanila para sa matinding tsunami na yan. So yun lang yung pagkakatanda ko sa story nito. Ay, kuya. Ito yung Ermita Hill, no? Yes po. May babayaran? Sisilip lang kami. Meron po 15. 15. Kasi it's been a long time mula nung nakapunta tayo dito. Pipilitin ko mahanap yung picture namin or yung video. Papakita ko sa inyo. Ito. Pero kung wala naman, ganun talaga. Andito tayo sa taas ng Ermita Hill. Ang aking pagbabalik after 10 years. Close siya, guys. Pero may parang library dito sa loob eh. Ano to? Aurora's Study Center. Ngayon ko lang nakita to, dati wala to eh. Shit, malayo pa ata to. Station of the Cross. Oo, Station of the Cross to. Ayan oh, ang unang estasyon. Okay. So, lalakarin pala natin to. Ito yung Station of the Cross. Papunta siguro dun sa pinaka-main na grotto nito. Pero syempre, hindi na natin pupuntahan pa yan. Pinakita ko lang sa inyo. And nagkaroon tayo ng short story tungkol dito sa dito sa Ermita Hill. Matapos natin dito, ay tutungo naman tayo kung saan madalas ginagawa ang mga surfing competition. Madadaanan din natin ang kanilang napakalaking town proper public market. At malapit na lang din dito ang Sabang Beach kung saan pinanganak ang surfing sa Pilipinas. Ang lalakas ng alon! Nakita nyo ba? Grabe ang lakas oh. Memorable din sa akin to noon. Alam ko naligo kami dito dati. Ang misis ko. 2016. Dito kami naligo. Hindi ko na alam kung ano yung specific place kasi bago lang ito. Walang ganito na 2016 na parang park. Hindi pa siya ganito. So bago na lang ito. At may view deck doon. Wala pa yata dati yan. Hindi ko na alam yung exact place. Kaso basta banda rito yon na nag-swimming kami. Ganda, lalaki ng alon. Baba tayo guys, pakita ko sa inyo. Sinamantala natin. Nakaka-enjoy yung ganitong side trip na sa isang lugar madami kang itinerary, marami kang pwedeng mapuntahan.
Ito. Ang lakas ng alon. Dito talaga masarap mag-surf. Woo! Ang ganda guys! Woo! 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 Guys, may nakakilala sa atin. Nagtatago na tayo. Tapos Thank you, sir. Alex. Ano pong pangalan niyo, sir? Aldrin. Si Sir Aldrin nga pala. Nag-ano ka ba? Nagpa-vlog? Hindi, ano lang, puro gala. Puro gala lang. Kulangan. Ay, ang layo pa na. Ang layo pa. Eh kami, nag-camping kami dito sa may Digisit. Okay. Sa may rock formation doon. Kaya Vlog mo yata sa ato. sa ato. Oo. Para ito, tapos mamaya mag-camping uli kami. May Baisiya naman. Nabisiya naman. Oo. Para pabalik na kami. Ulit kumapatid. Tapos Merkules, nasa Mount Akato kami. Okay. Sa Benguet ulit. Kaya sunod-sunod na. Ayun sir. O sige, sige. Tagmo na lang ako dyan sir ha. Thank you. Oh, nice Thank you, meeting you sir ha. Nice Thank you, meeting you. thank Nandito naman tayo guys sa Baler Marker sa signage. Ayan o. May mga nagpipicture-picture pa eh. May mga photos na tayo dito dati. 2015 tapos 2016. Basta magkasunod na taon yata na bumalik kami. Or 2014, 2016, hindi ko lang alam. So, memorable ang marker na dito sa akin dahil ilang beses na tayo yung nakapunta dito kasama yung mga kaibigan natin and mahal sa buhay. Ayan. Tapos sa tapat lang pala niya yung yung museum. Tignan natin kung mapapasok natin yung museum. Ang ating last stop ay sa labas na ng Baler at ito ay matatagpuan sa bayan ng Maria Aurora. Ito ang 600 taong gulang na puno ng balete na isa rin sa pinupuntahan ng mga turista dito sa Aurora. At tayo ay nagbabalik sa Balete Tree. Ayun, ito yung 600-year-old Balete Tree dito sa may Maria Aurora. Wala na tayo sa Baler guys. Ayan. At eto. Ang ganda ho. Tignan nyo. Ganda. Pwede kayong pumasok dito sa loob eh. Ang ganda niya oh. Tignan nyo. Ulo. 10 years ago, nung nakapasok ako dito. Ganda. Kasi yan, nagkasya nga ako dati eh. Guys. Hindi ko alam. Pumasok tayo dito sa... grabe. Ma'am, dyan po. Yan, yung may Tingnan mo guys. araw. Ang sikip dito. Oh. Parang mali ah. Ayan guys. Ang galing. Ito, sa tatanong ko lang po, bawal na po sobrang Kasya naman to eh. Tingnan nyo dito sa loob. Ganda. Ay. So nandito na tayo sa gitna. Tignan nyo yung buong paligid natin. Sa gitna tayo ng Balete Tree. May akyatan pa pala oh. Parang puzzle eh no? May akyatan nga. Paano ako? Mataba ako. Babalik na lang ako babalik. Kasi mo kaya kahit mataba? Oo. Guys, ayun lang, naipit yung tiyak ko. Grabe, puzzle. Dati pre, kasyang-kasya ako dito eh. Oo. Ang dali ko nakakalusot. Again, medyo, alam mo na, ano tayo eh. Ang hirap ah. Kaka red horse eh. May helmet eh. Naka-drone. Ayun, may dala ka. Tapos, dito kami nagpicture ng misis ko. Ayan oh.
Dito kami ng picture dati. Ganda. Ganda dito. Ito yung Balete tree, guys. Ang tanda na nito. 600 years old. So dito na natin tatapusin yung ating episode dito sa may Aurora Province. At meron pa tayong isang pupuntahan na campsite dito naman sa may Nueva Ecija kasi pabalik na tayo eh. Yun yung magiging next episode natin by next Thursday. Syempre, kasama pa rin natin si JRG Adventures. At dito na natin tatapusin yung ating video.